pagkakadakip kay Saldico diyan Mm. sa Prague, Czech Republic. Prague, oo. Oo, That is the at capital of Czech Republic, no, yan attorney? yung kanilang Oo. capital. Diyan nahuli pero galing daw Mm. ng Germany, from Czech Republic pumunta ng Germany, tapos Oo. hindi siya tinanggap doon, bumalik sa SEC. Pagbalik ng SEC, dinampot na siya ng immigration officers Yun na. sa SEC. At ngayon nga ay presently detained doon sa Mm. kanilang immigration detention facility, at Mhm. naghihintay ng mga susunod na hakbang, legal na hakbang kung paano ang gagawin. Siya ba ay pababalikin dito, immediate deportation, Mhm. o siya ba ay mamamalagi doon at binibigyan ng payong legal kanina Mhm. ni dating presidential spokesperson na si Harry Nawang, bumalik din siya dito, si Harry Roque. Ang ganda ng pangalan ng partner, Hari. Hari Harry Nawa. Nawang magbago na ang kanyang ugali, no? Oo. At kanina nga ay binibigyan niya ng payo itong kanyang kaibigan daw niya, si Saldico. Mm. Dahil may relasyon daw sila ng tatay nito at naging magkasama sa Mm. mga kaso yatang hinawakan. At pinapayuhan na upang hindi siya mapuwersang bumalik sa ating bansa ay mag-file daw ng application for asylum katulad ng kanyang ginawa diyan sa Netherlands na Mm. i-refer naman sa Austria. So, tingnan natin kung may ano ba ang legal na basihan na sinasabi nilang mag-file ng asylum. At makikita natin sa loob ng isang linggo, 2 linggo, kung ang payong legal ni Harry Roque ay isang lehitimong legal process in the case Mhm. of Saldico. Oo. So, doon nakadetine siya, partner, tiyak talagang bibilisan ng gobyerno yan para mababalik sa Pilipinas. Yes, Dahil, so kasi yung marami akong napanood kanina, even sa DC Excel yata yung isa, that regarding sa possibility of filing an asylum application with the Czech Republic. May mhm, mga karamihan sa kanila nagsasabi na pwedeng magsampa ng application for asylum, so asylum. that Harry Roque will not be forced to go back to our country and Mhm. stay there at Czech Republic on the basis that he is being persecuted Dito, dito sa sa ating Pilipinas. bansa. Oo. Ayun ang kanilang legal position. Oo. Oo. Sabi ni Colt 45, alam mo, attorney, mahigpit po talaga ang border ng Germany. Umaakyat talaga sa mga buses yan, iniisa-isa ang mga pasahero, attorney. Oo. Papaliwanag natin ng papaliwanag Oo. natin ng legal process na lang, no. Mm-mm. Dito sa pagsasampa ng asylum with the Immigration Department as a government of Czech Republic, Mm-mm. no. Ang pagsasampa kasi ng asylum ay technically anyone can file an application for asylum with the country na kung saan nagpapakupkop itong isang individual, and in this case si Saldico. Mm-mm. Pwede yan technically, but the question is magiging successful naman kaya ang kanyang application for asylum. Let us be clear that ang basis ng asylum application Oo. is the 1951 Refugee Convention. Ito Mm-mm. pong 1951 Refugee Convention ay isang konbensyon na kung saan dinisign upang bigyan ng proteksyon ang mga taong politically being persecuted by Mhm. the country of origin of the applicant for asylum. Aha. Ibig sabihin on the basis nung race, nung nationality, nung kanyang membership with the social group, Mm-mm. or because of his political opinion, ay nape-persecute siya at kinakailangan bigyan siya ng Mm-mm. protection under the 1951 Refugee Convention. Mm-mm. Ang tanong naman dito ngayon na si Saldico ba ay being persecuted or being prosecuted? Magkaiba yun, partner. So, hindi siya being persecuted by our country, but in Mm-mm. fact, he is under prosecution. Kung maalala natin, nung buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan,
ang ating pong Sandigan Bayan Court ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Saldico Mm-mm. for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung malversation of public funds. Mm-mm. At kasunod nito ay nagdeklara ang ating pamahalaan na si Saldico ay a fugitive from justice. Okay. So, Mm-mm. ang 1951 Refugee Convention ay nagpapahayag na ang eligible lamang na mag-apply for asylum are those individuals na 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 hindi no ah, pumapasok sa mga prosecution katulad ng krimen na malversation, na yung violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mhm. Ito ay available lamang para doon sa mga political offenses. So kapag ikaw ay charged of an offense that is considered as non-political in character, Mm-mm. ito is yung mga offense na committed by Saldico, these are criminal offense of which he committed prior to his entry to the Czech Republic. Kapag ganyan ang sitwasyon, the person applying for an asylum is not eligible. No? Kapag committed Okay. yung offense, non-political offense was committed prior to his entry to the Czech Republic. Mhm. So, hindi siya magka-qualify for asylum. Mm-mm. So, yan yung tinatawag kasi yan ang nagiging depensa ni ni Harry Roque, kaya binibigyan na ng advice si Saldico. May tinatawag tayong non-refoulement doktrina na kung saan hindi mo pwedeng ibalik dito ang isang tao kapag siya ay under persecution. Pero sinasabi din doon sa exclusionary clause ng nasabing konbensyon na kapag ikaw ay under being prosecuted for a crime committed prior to your entry to that country like the Czech Republic, hindi ka pa pwede mag-avail ng asylum. So therefore, disqualified siya. So the Mm-mm. government needs to immediately coordinate with the Czech Republic for the immediate return of Saldico. Asylum is not available in the case of Saldico. Saldico. Contrary to what other lawyers are saying in previous interviews Mm-mm. today, na Ah. magpapaya ng asylum. Oo. Pero in my own legal opinion, he is not qualified for an asylum. Yun lang, partner. Okay. So, Kaya hindi siya available, hindi siya po dapat pwede. if you wanted to avail of an asylum, you must be able to prove that there is a well-founded belief, no, na merong fear of persecution. Kung wala, prosecution ka, hindi ka naman persecution. So hindi ka pwede. No, yun ang Paliwanag sabi, doon. merong convention for refugee, no, refugee convention 1951. Oo. Definitely doon niya ipapasok magpa-file ng asylum. Mm-mm. May exclusionary clause yan. May Mm-mm. exception to the rule. Hindi lahat pwede mag-apply ng asylum kapag may Asylum. nagawa ka ng krimen. Kapag ikaw ay Okay. dineklarang fugitive from justice. Kapag ikaw ay nalabasan na ng warrant of arrest prior to your entry to that country like Czech Republic. So malinaw yun. Walang asylum. Uuwi ka Okay. dito, Saldico. Yun. Mga ilang ano yan, attorney? Gaano tatagal niyan? Kasi sabi daw ni, sabi, Kanyang pag napatunayan ng ating bansa, kaya nga ang instruction ng directive ng Pangulong Marcos is to immediately coordinate with the authorities of the Czech Republic. Definitely, ang instruction doon, explain to the authorities of Czech Republic that this person was issued a warrant of arrest and has already been declared a fugitive from fugitive. justice. Oo. And that the offense committed was a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and a crime under the revised penal code for malversation of public funds. So asylum is not available in his case. So yun ang gustong sabihin ng ating mga representatives ng ating gobyerno. Kaya
pinako-coordinate sila sa Czech Republic. Kapag yan na well-explained dyan Sa check. at documented Check. naman yan, Oo. uwi ka after 1 week Hindi yan or 2 pipigilan. weeks. Hindi yan walang magiging hadlang partner na ayon sa Walang hadlang batas. dyan. Oh, Walang hadlang dyan. So, uuwi to uwi siya. So, oh, sasalubungin natin sa airport yan. oo. Tapos sa kongreso siya ngayon. Yes. Sa Villamor Air Base. Oo, sa kongreso ngayon, partner, no, ay nag-aantay Ayan. na. Sigurado pagbalik nandito, marami na naman magtatayuan for political grandstanding at gustong-gusto na sila ang mauna mag-interview at mag-investigate dyan. Mm-mm. Alam mo naman ang ating mga nag-aambisyon sa mas Mm-mm. mataas na posisyon kapag ganyang medyo maganda-gandang issue at putok na putok sa ating mga kababayan, ang mga politiko ay nagsasamantala na at Mm-mm. nag-uunahan makipag-usap dyan sa taong talk of the town, di ba? Oo. So, may impeachment na partner, may flood control na, lahat na. Sabay-sabay na yan, Oo, partner. yun, Oo. mga kanilang kabrad sa financial crimes. Oo. Buhay na buhay ang politika sa ating bansa, Ah, attorney, no? Mainit na mainit. Mm. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your